Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 211, Imperial Wind Technique 3rd Layer. Weng weng weng. Ilang golden energy waves ang sumipol sa kalangitan na may nakakatalom na tunog. Parang meteor shower na pumuno sa kalangitan. Ito ay isang napakagandang tanawin. Higit pa rito, ang enerhiyang nakapaloob sa loob ay napakalakas. Kung ang ganitong nakakatakot na pag-atake ay damapo kay Xingju, kahit na si Xingju ay may proteksyon ng Soul Armor at ng Golden Silkworm Inner Armor, tiyak na siya ay masusugatan o mamamatay pa nga. Ito ang malaking agwat sa pagitan ng Battle Kings na hindi maaaring tulay. Pagkatapos ng lahat, si Xingju at ang Palace Master ng Nangong family ay isang ranggo lamang ang pagitan. Kung hindi dahil sa Silver Light Ring, ang upper rank pressure, hindi makakalaban ni Xingju ang Palace Master ng Nangong family. Gayunpaman, kahit na ganoon, hindi nagpanik si Xingju sa harap ng napakalakas na pag-atake. Hindi lang niya ginamit ang Starlight Force para harangin ito, pumikit pa siya. Itong brat, hinahanap ba niya si kamatayan? Sa sandaling ito, ang Palace Master ng Nangong family ay lumilipad pabalik sa napakabilis na bilis upang maiwasan ang pag-atake ng Starlight Force. Habang ang Starlight Force ay kontrolado ng mga iniisip ni Xingju, hinabol nito ang Palace Master ng Nangong family nang walang humpay. Walang paraan para makatakas siya. Gayunpaman, kahit na ganoon, ang kanyang tingin ay nakalak pa rin sa bawat kilos ni Xingju. Nang makitang tatama na ang mga alon ng enerhiya kay Xingju, hindi lang umiwas si Xingju, mahinahon pa niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Puno ng pagkalito ang mukha niya. Kasabay nito, ang kanyang puso ay nag-aapoy sa galit dahil ang mga aksyon ni Xingju ay sadyang hindi naglalagay sa kanyang mga mata. Imperial Wind Technique, i-activate. Gayunpaman, nang ang mga alon ng enerhiya ay malapit nang tumama kay Xingju, biglang idinilat ni Xingju ang kanyang mga mata nang may mahinang sigaw. Kasabay nito, ang mga bagzo ng hangin ay agad na namuo sa paanan ni Xingju. Whoosh! Biglang tumalon ang figure ni Xingju at nawala sa isang iglap. Nang walang anumang babala, nang walang pagsasama sa espasyo, nawala siya sa manipis na hangin. Boom boom boom! Nawala si Xingju, ngunit nagsalubong ang mga alon ng enerhiya sa lugar kung saan nawala si Xingju. Ang mga alon ng enerhiya ay lahat ay nakatutok sa parehong lugar, at sa sandaling ito, sila ay magkakaugnay. Maaaring isipin ng isa ang pagbuo. Paano ito posible? Nang makita si Xingju na nawala sa isang iglap at ang nakakatakot na alon na dulot ng banggaan ng mga alon ng enerhiya, biglang nanlaki ang mga mata ng Palace Master ng pamilya Nangang. Sa kanyang lakas, talagang hindi niya makita ng malinaw kung paano nawala si Xingju. Masyadong misteryoso ang ganitong uri ng teleportation technique. Swish swish swish. Sa sandaling ito, biglang umalangaw ang ingay ng hangin sa likod ng Palace Master ng Nangang family. Tumingon siya, at ang dati niyang mukha ay biglang nanlamig. Ito ay dahil natuklasan niya na sa sandaling ito, isang malaking halaga ng enerhiya ng Starlight ang nagmamadali patungo sa kanya sa napakabilis na bilis. Sa mismong sandaling ito, talagang tinatakan na nito ang lahat ng ruta ng pagtakas niya at tuluyan siyang pinalibutan. Nang makita niya ang pinanggagalingan ng enerhiya ng liwanag ng bituin, nagbago ng husto ang mukha niya. Ito ay dahil natuklasan niya na ang nag-activate ng Starlight Energy ay si Xingju. Tumakbo talaga si Xingju sa likuran niya nang hindi pa siya handa. Imperial Wind Technique, ito ba talaga ang Imperial Wind Technique? Sa pagtingin sa kumukulong puting uno sa ibaba ng mga paa ni Xingju, ang Palace Master ng pamilya Nangang ay biglang may naisip. Biglang may naisip ang Nangang family Palace Master at hindi makapaniwalang sinabi. Ang Imperial Wind Technique ay ang pinakamataas na martial skill ng Yufeng Pavilion. Ito rin ang pinakamahiwagang paggalaw ng martial skill. Narinig lang niya ang martial skill na ito noon, ngunit nang makita niya ang sobrang bilis ni Xingju, ang tanging naiisip niya ay ang Imperial Wind Technique. Gayunpaman, nang maisip niya kung paano talaga nahawakan ni Xingju ang Imperial Wind Technique, hindi niya mapigilan ang pagpawisan ng malamig. Kahit na ang Imperial Wind Technique ay malawak na kilala sa Eastern Continent, alam din niya na ang Imperial Wind Technique ay napakahirap na master. Hanggang ngayon, tila walang sino man sa Yufeng Pavilion ang ganap na nakaunawa sa martial skill na ito. Siyempre, hindi niya alam na bago si Xingju, natapos na ng Supreme Elder ang Imperial Wind Technique pagkatapos ng maraming taon ng pagsasaliksik. At tulad ng nahulaan ng Palace Master ng pamilya Nangang, kasalukuyang ginagamit ni Xingju ang ikatlong yugto ng Imperial Wind Technique, Imperial Wind Technique. Sa katunayan, nang matagumpay na na-master ni Xingju ang ikalawang yugto ng Imperial Wind Technique, sinubukan niyang makabisado ang ikatlong yugto. Gayunpaman, ang nagparamdam kay Xingju na walang magawa ay kahit na hindi siya nagkamali, hindi niya magagamit ang ikatlong yugto. Gayunpaman, nagtapos si Xingju sa huli, at iyon ay ang ikatlong yugto ay hindi isang bagay na magagamit sa martial chi. Marahil si War Chi lang ang makakapag-activate ng ganoon kalakas na puwersa. At ang nangyari ngayon ay nagpatunay na tama si Xingju. Sa sandaling ito, kahit na hindi ginamit ni Xingju ang kanyang War Wings, kaya pa rin niyang tumayo sa hangin. Gayunpaman, kung gagamitin niya ang mga ito, ang bilis ni Xingju ay aabot sa isang lubhang nakakatakot na antas. Katulad ng dati, kahit ang Palace Master ng Nangang family ay hindi nakikita ng malinaw ang bilis ni Xingju. Hehe. Parang minamaliit kita.
Sa pagharap sa starlight energy na nakapaligid sa kanya mula sa lahat ng direksyon, sa wakas ay lumitaw ang isang mabangis na ekspresyon sa mukha ng Palace Master ng Nangang family. Reincarnation Compass. Biglang umungal ang Palace Master ng pamilya Nangang. Ang madilim na pulang battle chi ay lumabas mula sa kanyang katawan na parang baha na bumagsak sa isang dam. Pagkatapos, nagsimula itong umikot ng mabilis sa kanya bilang sentro. Ang madilim na pulang war chi ay umikot sa isang kakaibang porma sayon. Bagamat walang malaking pagbabago, ang war chi ay sumailalim sa isang qualitative na pagbabago. Ang nakakatakot na aura na ibinubugan nito ay talagang hindi mas mahina kaysa sa Starlight Force na ibinubugan ng Silver Light Star Ring. Boom, boom. Sa sandaling ito, dumating na ang Starlight Force na na-activate ni Xingju. Ilang streak ng nakakasilaw na Starlight Force ang bumangga sa madilim na pulang Reincarnation Compass. Sa isang iglap, mabilis na kumalat ang mga tunog ng alitan na nakakatusok sa tenga at nakakasilaw na mga alon ng enerhiya. Maaari talagang labanan ng batang iyon ang Palace Master ng direkta. Nagdulot ng malaking kaguluhan ang labanan sa pagitan ni Xingju at ng Palace Master ng Nangang family. Ang mga nakapaligid na elder ng pamilya Nangang, si Li Xiaohan, at ang iba pa ay hindi maiwasang tumingin sa labanan sa pagitan nilang dalawa. Nang makita ng mga matatanda ng pamilya Nangang ang labanan nilang dalawa, lalo silang nabigla. Hindi nila maisip kung paano makakalaban ni Xingju, na nasa antas lamang ng beginner war king, laban sa Palace Master, na nasa antas ng advanced war king. Nang mapagtanto ni Li Xiaohan at ng iba pa na si Xingju ang talagang nang ibabaw, isang nakaka-relax na ngiti ang lumitaw sa kanilang mga mukha. Noong una, nag-aalala sila kay Xingju, ngunit ngayon, makakapagpahinga na sila sa wakas. Pagkatapos, sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, pinalakas niya ang kanyang mga pag-atake. Ngayon na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol kay Xingju, ganap na may sawsaw ni Li Xiaohan ang kanyang sarili sa labanan at labanan ang Palace Master Elder sa kanyang harapan ng buong lakas. Boom, boom. Siyempre, hindi alam ni Xingju kung ano ang iniisip ng iba. Sa sandaling ito, na-deactivate na niya ang kanyang wind riding technique. Sa halip, itinoon niya ang lahat ng kanyang atensyon at kapangyarihan sa Silver Light Ring. Ito ay dahil nang makipagsagupaan si Xingju sa Palace Master ng Nangang family, napagtanto niya kung gaano kakilakilabot ang lakas ng advanced war king. Kahit na sa tulong ng isang superior artifact tulad ng Silver Light Ring, halos hindi niya kayang makipaglaban sa Palace Master ng Nangang family. Walang paraan na matatalo niya siya. Damit, paano naging malakas ang brat na ito? Sa sandaling ito, ang Palace Master ng Nangang family ay hindi mas mahusay kaysa kay Xingju. Inilagay na niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa Reincarnation Compass. Ang Reincarnation Compass ay isang superior earth rank martial skill. Ito ang pinakamagandang martial skill ng pamilya Nangang. Hindi lamang maaaring gamitin ang martial skill na ito bilang isang defensive martial skill, maaari din itong gamitin bilang isang offensive na martial skill. Gayunpaman, ang martial skill na ito ay kumonsumo ng maraming battle chi. Gayunpaman, ang kapangyarihan nito ay tama. Ito ay makikita mula sa katotohanan na maaari itong makipagkompetensya sa Starlight Force sa Silver Light Ring. Boom, boom. Ang liwanag ng bituin na pumuno sa kalangitan ay sumalungat sa madilim na pulang Reincarnation Compass. Hindi mabilang na mga ripple ng enerhiya ang kumalat at bumuhos. Ang labanan na ito ay hindi lamang nakakatakot, ngunit maganda rin. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-aaway, nagsimulang makaramdam ng kawalan ng lakas si Xingju. Ito ay dahil napagtanto niyang humihina na ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Bagamat ang pag-activate ng Silver Light Ring ay umasa sa kapangyarihan ng kaluluwa, nangangailangan din ito ng matibay na pundasyon ng lakas upang makapagsagawa ng mas mahusay. Sa madaling salita, kung ang lakas ni Xingju ay bumalik sa lakas ng isang beginner war king, ang kapangyarihan ng Silver Light Ring ay hihina rin. Sa oras na iyon, hindi makakalaban ni Xingju ang Reincarnation Compass ng Palace Master ng Nangang family. Nang maisip niya ito, hindi maiwasan ni Xingju na tumingin sa labanan sa paligid niya. Sa oras na ito, napagtanto ni Xingju na hindi lang siya ang napigilan. Maging sina Li Xiaohan, Su Linier, Uncle Pan, at ang iba pa ay hindi nakalusot sa labanan. Lahat sila ay pinigilan ng mga matatanda ng pangunahing palasyo ng pamilya Nangang. Mukhang hindi ko talaga matatalo ang isang advanced war king. Nang makita niya ang sitwasyon, walang magawang umiling si Xingju. Noong una ay naisip niya na sa kanyang kasalukuyang lakas at kapangyarihan ng Silver Light Ring, maaari niyang talunin kahit ang isang advanced war king. Pero ngayon, na-realize niya na mali siya. Biglang sumigaw si Xingju. Ang liwanag ng bituin na pumuno sa kalangitan ay nagsimulang magtipon ng mabilis. Sa huli, nakatakas ito sa kontrol ng Silver Light Ring at sumabog pato sa Reincarnation Compass ng Palace Master ng Nangang family. Masyado kang walang muwang. Ang Palace Master ng pamilya Nangang nang maramdaman niya ang buong kapangyarihan ni Xingju. Hindi niya akalain na matatalo siya ni Xingju kahit na ilabas niya ang lahat ng kapangyarihan ng Silver Light Ring. Boom, boom. Inilabas ni Xingju ang lahat ng kapangyarihan ng liwanag ng bituin. Kahit na ang pagsupil sa Reincarnation Compass ay mas malakas, hindi pa rin niya ito masira.
Gayunpaman, nang tingnan ni Xingju ang mga ripple ng enerhiya na dulot ng alitan sa pagitan ng liwanag ng bituin at ng reincarnation compass, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Pinisil niya ang kanyang pulso at binato ang isang tableta sa kanyang bibig. Sa pagliko ng kanyang katawan, muli niyang isinagawa ang Imperial Wind Technique. Sa bilis na ilang beses na mas mabilis kaysa sa kidlat, sumugod siya patungo sa pamilya Nangang. Sa katunayan, alam na ni Xingju na kahit na sa lahat ng kapangyarihan ng Silver Light Ring, hindi niya masisira ang reincarnation compass ng Palace Master ng Nangang family. Gusto lang niyang gamitin ang pagkakataong ito para mapawi ang backlash na dulot ng Soul Explosion at pagkatapos ay gamitin ang Imperial Wind Technique para salakayin ang main palace ng Nangang family. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 212, Panghihimasok. Di manit, naloko ako. Sa sandaling ito, napagtanto ng Palace Master ng pamilya Nangang na may mali. Agad niyang dinagdagan ang kapangyarihan ng Samsara Compass para makadepensa laban sa pag-atake ng Starlight Energy. Boom, boom. Sa ilalim ng mahigpit na kontrol ng Palace Master, ang kapangyarihan ng Samsara Compass ay agad na tumaas at ang bilis ng pag-ikot nito ay tumaas ng mabilis. Sa ilalim ng ganitong uri ng pagbabago, ang Starlight Energy ay nagsimulang mawala sa pamamagitan ng Samsara Compass. Sa huli, ang Starlight Energy ay ganap na nawala ng Samsara Compass. Xingju, tiyak na papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Matapos mawala ang Starlight Energy, tumingin ang Nangang Family Master kay Xingju, na agad na pumasok sa teritoryo ng Nangang Family. Puno ng bangis ang mukha niya. Ang kanyang mabangis na ekspresyon ay lubhang nakakatakot. Kaagad pagkatapos, lumukso siya at lumipad patungo sa pamilya Nangang. Sa pagkakataong ito, nagmamadaling lumabas ang mga taga-Nangang Family. Bukod dito, kasama ang dalawang War Emperors, ang Uyang Brothers, na nagbabantay sa pamilya Nangang, hindi nila akalain na may makakapasok sa teritoryo ng kanilang pamilya Nangang. Sa makatuwid, hindi nila inutusan ang sinuman na i-activate ang defensive formation. Kung hindi, hanggat naka-activate ang defensive formation, walang makakatuntong sa teritoryo ng pamilya Nangang at hindi mangyayari ang kasalukuyang sitwasyon. Ang bilis ni Xingju ay napakabilis. Sa isang iglap, ang malalaking gusali ng pamilya Nangang ay pumasok sa paningin ni Xingju. Sa pagtingin sa teritoryo ng pamilya Nangang na maaari niyang pasukin sa isang iglap, ang mukha ni Xingju ay puno ng pananabik. Ang paksayo na matagal nang sumupil sa Yufeng Pavilion ay sa wakas ay nasugpo na nila. Sa sandaling ito, nabigla si Xingju nang makitang may ilang mga figure na nakasuot ng berdeng robe sa mga dingding ng teritoryo ng pamilya Nangang. Lahat sila ay mga disipulo ng pangunahing palasyo ng pamilya Nangang. Bukod dito, nakilala ni Xingju ang isa sa kanila. Ito ang pinakamalakas na disipulo ng pamilya Nangang, si Lin Yi. Tila kapag kaligtasan ng pamilya Nangang ang nakataya, maging ang mga mayayabang na alagad ng pamilya Nangang ay hindi makaupo. Iset up ang formation at protektahan ang palasyo. Sa sandaling ito, napansin din ni Lin Yi ang mabilis na paglapit kay Xingju. Bagamat hindi niya malinaw na makita ang hitsura ni Xingju, alam niya na ang working expert na ito na lumilipad patungo sa kanyang pamilya Nangang ay hindi mula sa kanyang pamilya Nangang. Ang labis na ikinagulat niya ay ang bilis na ito ay sobrang nakakatakot. Ito ay hindi isang bilis na maaaring makamit ng isang war monarch. Sa ilalim ng utos ni Lin Yi, ang mga disipulo ng Nangang nobles ay gumawa ng kakaibang hansil at inilabas ang kanilang martial chi. Pagkatapos nito, 12 ng berdeng mga haligi ng liwanag ang pumailan lang sa kalangitan. Sa huli, nakabuo talaga sila ng higanteng energy net na daan-daang talampakan ng lapad. Matapos mabuo ang higanteng lambat, marahas nitong idiniin si Xingju. Young girl, masyado kang walang muwang. Sa sandaling ito, nakarating na si Xingju sa harap ng pamilya Nangang. Sa pagtingin sa papasok na higanteng energy net, si Xingju ay hindi natakot. Pagkatapos noon, sumuntok siya, at isang malakas na martial chi ang lumabas sa kanyang katawan. Boom! Nang walang anumang magarbong martial skills, isang ordinaryong suntok lang, winasak ni Xingju ang higanteng energy net na nabuo ng 12 ng mga disipulo ng Nangang family. Ang malakas na puwersa ay naging sanhi ng malubhang pinsala sa mga disipulo ng pamilya Nangang, at bawat isa sa kanila ay nagluwa ng isang subo ng mundo. Naupo sila sa lupa ng walang kapangyarihan, at tanging ang mas malalakas na mga disipulo ang nakapagpapatatag ng kanilang sarili. Xingju, ikaw pala. Sa sandaling ito, nasugatan din si Lin Yi. Gayunpaman, sa ganoong kalayuan, nakilala niya na ang taong Sam Iris sa pormasayon na nabuo ng mga disipulo ng pamilya Nangang ay si Xingju mula sa Yufeng Pavilion. 3 taon na ang nakalilipas, si Xingju ay hindi niya katapat, ngunit ngayon, siya ay lumaki sa ganoong antas. Hindi siya makapaniwala, at hindi niya matanggap. Gayunpaman, ang malupit na katotohanan ay inilagay sa kanyang harapan, at wala siyang pagpipilian kundi paniwalaan ito. Gayunpaman, bilang tugon sa tanong ni Lin Yi, ngumiti lang si Xingju at hindi sumagot. Pagkatapos, naging bagzo ng hangin ang kanyang katawan, at agad siyang sumugod sa pamilya Nangang. Senior Sister Lin Yi, sinabi mo ba na siya si Xingju? Matapos makapasok si Xingju sa pamilya Nangang, hindi naiwas ang magtanong ng isang disipulo ng pamilya Nangang. Tama, siya iyon. Nang makitang nagtanong ang disipulo, dahan-daang sinabi ni Lin Yi na bahagyang nanginginig ang mga labi.
Matapos marinig ang mga salita ni Lin Yi, ang mga disipulo ng Nangang family na naruroon ay mas nabigla. Matagal na nilang narinig ang sikat na pangalan ni Xingju. Para sa kanila, na noon pa man ay mayabang, karamihan sa kanila ay gustong personal na turuan ng leksyon si Xingju, ngunit hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na gawin iyon. Ngayon, ang realidad sa harap nila ay ganap na nagwasak sa kanilang pagtitiwala sa kailaliman. Sa sandaling ito, sa wakas ay naniwala sila na totoo ang ginawa ni Xingju. Sa wakas ay nalaman na nila kung ano ang tunay na henyo. Sila, na nag-aakalang sila ay may talento at tinatawag na mga henyo, ay sadyang tanga sa harap ni Xingju. Palace Master, ang Palace Master ay bumalik na. Sa sandaling ito, biglang napansin ng isang matalas na disipulo na ang Palace Master ng pamilya Nangang ay lumilipad patungo sa kanila sa napakabilis na bilis. Lin Yi, pumasok ba si Xingju? Matapos mapunta ang Palace Master ng pamilya Nangang sa pader ng lungsod, nakita niya ang maputlang mukha ng mga disipulo, at ang ilan sa kanila ay may mga mantsa ng dugo sa mga sulok ng kanilang mga bibig. Nahulaan niya na si Xingju ay nakapasok na sa Nangang family. Sa pagsagot sa Palace Master, ang disipulong ito ay walang kakayahan. Ibinaba ni Lin Yi ang kanyang ulo at nagkasala. Kalimutan mo na ito, sa kasalukuyang lakas ni Xingju, hindi siya isang taong maaari mong harapin. Matapos marinig ang mga salita ni Lin Yi, mapait na ngumiti ang Palace Master ng Nangang family. Hindi pa banggitin si Lin Yi, kahit siya, ang Palace Master ng Nangang family, ay muntik ng talunin ni Xingju. Sa sandaling ito, ang Palace Master ng pamilya Nangang ay biglang nagsabi kay Lin Yi. Lin Yi, mabilis na ipasa ang utos na i-activate ang defensive formation. Ngayon, huhuli tayo ng pagong sa isang garapon. Alam niya na parang pumasok si Xingju sa pamilya Nangang para iligtas ang Supreme Elder at Main Pavilion Elder ng Imperial Wind Pavilion. Sa katunayan, sa kasalukuyang sitwasyon ng labanan, hanggat may iligtas sila ni Xingju, tiyak na matatalo ang pamilya Nangang. Gayunpaman, ang Palace Master ng Nangang family ay tiwala na sa lakas ni Xingju, hindi siya makakatakas mula sa Palace Master ng Nangang family, gaano man kabilis si Xingju. Kung tutuusin, ito ang teritoryo ng pamilya Nangang. Sa sandaling ito, hanggat si Xingju ay nakulong sa Nangang family, gaano man kabilis si Xingju, hindi siya makakatakas mula sa Palace Master ng Nangang family. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang teritoryo. Palace Master, kailangan ba nating ipaalam kay Lady Xuyo? Sa sandaling ito, inutusan na ni Lin Yi ang mga disipulo ng pangunahing palasyo na i-activate ang defensive formation ayon sa kayusan ng Palace Master. Gayunpaman, medyo nag-aalala pa rin siya habang nakatingin sa mga alon ng enerhiya na sumabog sa dikalayuan at sa mga daing na patuloy na pumapasok sa kanyang mga tainga. Upang mahawakan ang Palace Master ng Nangang family, Palace Master, at ang dalawang Battle Emperor level Guest Elder, nangangahulugan nito na ang lakas ng Yufeng ang pavilion ay tiyak na hindi mas mahina kaysa sa pamilya Nangang. Hindi na kailangan. Kung hindi ko kakayanin ang ganoong kaliit na bagay, hindi ako karapat-dapat na maging Palace Master ng Nangang family. Matapos marinig ang mga salita ni Lin Yi, ang Palace Master ng pamilya Nangang ay malamig na bamantong hininga. Pagkatapos, lumundag siya at bumukas ang madilim na pulang pakpak sa kanyang likuran. Pagkatapos, lumipad siya patungo sa kaibuturan ng pamilya Nangang. Matapos makapasok sa teritoryo ng pamilya Nangang, pinalawak ni Xingju ang kanyang soul strength. Sa kanyang makapangyarihang soul strength, naramdaman ni Xingju ang aura ng Grand Elder at ng iba pa. Bagamat ang aura na ito ay naharang ng ilang uri ng bagay at labis na nakakubli, nakumpirma pa rin ni Xingju na ito ang Grand Elder at ang iba. Matapos kumpirmahin ang kanyang destinasyon, sumanib si Xingju sa dimensional space at itinago ang kanyang aura. Pagkatapos, lumipad siya patungo sa kinaroroonan ng pamilya Nangang sa napakabilis na bilis. Di man it, anong trick ang ginawa ng brat na to ngayon lang? Sa sandaling ito, ipinakalat din ng Palace Master ng pamilya Nangang ang kanyang soul strength para hanapin ang mga bakas ni Xingju. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay kahit na natakpen na niya ang buong pamilya Nangang gamit ang kanyang soul strength, wala siyang mahanap na bakas ng Xingju. Parang sumandaw si Xingju sa manipis na hangin. Hindi pa banggitin ng Palace Master ng Nangang family, hanggat itinatago ni Xingju ang kanyang aura, kahit isang eksperto na 100 beses na mas malakas kaysa sa kanya ay hindi mahahanap ang lokasyon ni Xingju. Kung hindi sasabihin ng ama ni Xingju na mapoprotektahan ng Soul Devouring Order si Xingju. Hindi ako naniniwala na makakatakas ka sa palad ko. Nagbago ang isip ng Palace Master ng Nangang family. Tumalikod siya at nagsimulang lumipad patungo sa kaibuturan ng pamilya Nangang. Ang direksyon na kanyang tinatahak ay ang direksyon na tinatahak ni Xingju. Ito ang lugar kung saan ikinulong ang Grand Elder at ang iba pa. Sa kaibuturan ng pamilya Nangang, may kakaibang plaza. Ang plaza na ito ay ang ipinagbabawal na lugar ng Nangang pamilya. Maging ang mga alagad ng pangunahing palasyo ay hindi pinayagang makalapit dito. Sa sandaling ito, mayroong 12-dosenang matatanda ng pamilya Nangang na nakatayo sa paligid ng plaza. Sila ang mga taong nagbabantay sa plaza. Buzz. Biglang, isang napakalaking pressure ang bumaba mula sa langit. Nang maramdaman ng mga matatanda ng pamilya Nangang ang kapangyarihang ito, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng malaki.
Gayunpaman, bago nila madurog ang communication talisman sa kanilang mga kamay, ang kanilang mga katawan ay nakatali sa espasyo sa kanilang mga kamay at hindi sila makagalaw. Mukhang nandito na, kasabay nito, lumabas ang isang binata mula sa kalawakan at damapo sa gitna ng plaza. Natural, ang binatang ito ay si Shinju. Isang nakatagong spirit formation door. K. Ang gusto ko lang, pagkarating sa plaza, marahang hinawakan ni Shinju ang plaza sa ilalim ng kanyang mga paa. Pakiramdam niya ay isa itong nakatagong spirit formation door. Para kay Shinju, ang nakatagong spirit formation door na ito ay hindi maaaring maging mas mahusay. Habang nasa kamay niya ang Soul Devouring Token, walang spirit formation na makakapigil sa kanya. Matapos makumpirma na ito ay isang nakatagong spirit formation door, kinuha ni Shinju ang Soul Devouring Token mula sa kanyang dibdib at bahagyang idiniin ito patungo sa gitna ng plaza. Buzz. Boom. Isang layer ng spirit formation ang lumitaw. Pagkatapos, mabilis na nawala ang spirit formation door sa ilalim ng itim na enerhiya ng Soul Devouring Token. Kaagad pagkatapos, ang plaza sa ilalim ng mga paa ni Shinju ay nagsimulang manginig ng husto at nagsimula itong umikot. Pagkatapos ng pag-ikot, lumitaw ang isang nakatagong daanan na humahaba pababa. Shinju, paghihiwalayin kita. Gayunpaman, matapos mabuksan ang nakatagong daanan, isang malakas na dagandong ang nagmula sa paligid ng pamilya Nangang. Ang Palace Master ng Nangang family, ang humahabol kay Shinju. Napakabilis mong dumating. Gayunpaman, iniisip ko kung makakarating ka sa tamang oras. Matapos makilala na ito ang Palace Master ng Nangang family, mahinang ngumiti si Shinju. Pagkatapos, tumalon siya sa tagong daanan at lumipad patungo sa kailaliman ng plaza. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 213, King Ben Leibaw. Matapos makapasok sa lihim na daanan, napagtanto ni Shinju na mayroong hindi mabilang na mga sikretong daanan sa dulo ng lihim na daanan. Tila ang mga lihim na sipi na ito ay ginamit upang lituhin ang mga nanghihimasok. Gayunpaman, para kay Shinju, ang pamamaraang ito ay hindi nagdulot ng anumang kahirapan. Sa kanyang makapangyarihang soul energy, hanggat nakalak siya sa kinaroroonan ng Supreme Elder at ng iba pa, si Shinju ay tiyak na makakahakbang sa tamang daanan. Di manit, tao ba ang brat na ito? Sa sandaling ito, ang Palace Master ng pamilya Nangang ay dumating na sa itaas ng plaza. Sa pagtingin sa lihim na pinto ng spirit formation na binuksan ni Shinju, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Hindi niya akalain na mabubuksan ni Shinju ang spirit formation ng ganoon kadali. Dapat malaman ng isang tao na kung walang espesyal na susi, kahit siya ay hindi mabubuksan ang spirit formation. Sa sandaling ito, sa wakas ay lumitaw ang isang bakas ng gulat sa mukha ng Palace Master ng Nangang family. Kung talagang nagawa ni Shinju na iligtas ang Supreme Elder at ang iba pa mula sa Yufeng Pavilion, kung gayon ang pamilya Nangang ay sasapit sa isang malaking kapahamakan. Sa pag-iisip nito, ang Palace Master ng pamilya Nangang ay lumundag at naging bugzone ng hangin habang siya ay lumilipad patungo sa kaibuturan ng sikretong daanan. Sa wakas natagpuan na rin. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakarating na si Shinju sa harap ng isang malaking batong pinto. Ang pintong bato ay nasa hugis ng 8 trigrams at natatakpan ng kakaibang pattern. Higit pa rito, ang mga pattern ay kumikislap na may mahinang gintong liwanag. Isang sinaunang aura rin ang lumabas mula sa liwanag. Ito ay maliwanag na ang batong pinto ay higit sa 1,000 taong gulang. Dapat ay itinayo ito ng nagtatag ng pamilya Nangang. Nakatago ang mga aura ng Supreme Elder at ng iba pa sa likod ng pintong bato. Matapos suriin ang pintong bato sa kanyang harapan, hindi nagatubili si Shinju at mabilis na kinuha ang Soul Devouring Token. Matapos may pasok ang kanyang soul energy sa Soul Devouring Token, bahagya niyang idiniin ito sa pintong bato. Bang bang bang. Matapos ang mahiwagang enerhiya sa loob ng Soul Devouring Token ay lumundag sa pintuan ng bato, paulit-ulit na nagbago ang pintong bato sa gitna ng mga alon ng malinaw na dumadagandong na tunog. Sa wakas, tuluyan na itong nabuksan. Pagkabukas ng pintong bato, nagmamadaling tumalon si Shinju dito. Noon lang niya natuklasan na isa pala itong maluwang na bulwagan. Mayroong ilang mga puwang ng spirit formation sa bulwagan, at sila ay maayos na nakaupo sa dalawang gilid ng bulwagan. Hindi ito gaanong naiiba sa bilangguan kung saan sila ikinulong ng anino ng kadiliman. Higit pa rito, may ilang mga boundary space na naglalaman ng mga aura ng Supreme Elder, Shaolong, Old Fang at iba pa. Para naman sa ibang boundary spaces, tila ipinakulong nila ang ilang hindi kilalang individual. Buzz. Sa pagtingin sa boundary space sa kanyang harapan, si Shinju ay labis na natuwa. Gayunpaman, nang tatanggalin na ni Shinju ang boundary space, biglang nagiba-iba ang espasyo sa harapan niya. Pagkatapos, lumitaw ang isang figure mula sa kalawakan sa harapan niya. Nang lumitaw ang figurang ito, mas nabigla si Shinju. Ito ay dahil ito ay talagang isang halimaw na may katawan ng isang hayop. Kung hindi siya nakatayo at nakahiga sa lupa, magmumukha lang siyang leopard magical beast na walang damit. Ang pinaka-nakapagpahirap kay Shinju ay ang aura ng taong ito ay talagang umabot na sa antas ng isang mataas na antas ng War King. Brat, sino ka? Gaano ka maglakas loob na pumasok sa lugar na ito? Nang lumitaw ang lalaking leopard na ito, talagang hindi niya inatake si Shinju. Sa halip, sinimulan niyang lakihan si Shinju.
Senior, nandito ako para iligtas ang mga tao. Nang makita ito, hindi sinubukan ni Xingju na itago ang anuman at diretsyong nagsalita. Hindi alintana kung ang taong ito ang tagapagtanggol ng lugar na ito o iba pa, nadama ni Xingju na hindi na kailangang itago ang anuman sa sandaling ito. Oh, nandito ka para iligtas ang mga taong iyon mula sa Yufeng Pavilion, tama ba? Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, hindi maiwasan ni Xingju na tumingin sa boundary space sa gilid, kung saan matatagpuan ang Supreme Elder at ang iba pa. Senior, pinipigilan mo ba ako? Nang makita ito, hindi na napigilan ni Xingju ang kanyang palamig. Hinahabol siya ng Palace Master ng pamilya Nangang, at naniniwala siyang makakahabol siya sa lalong madaling panahon. Kaya naman, walang oras si Xingju para makipag-usap sa kanya ng walang kaparikan. Gayunpaman, dahil sa lakas ng kanyang kalaban, si Xingju ay hindi nang ahas na atakihin siya ng direkta. Iyon ay dahil ang kapangyarihan ng Starlight na nakaimbak sa Silver Starlight Ring ng Xingju ay ganap na inilabas ni Xingju. Kung lalabanan niya ang mataas na antas na Combat King ngayon, tiyak na matatalo siya. Tigilan mo nga ako. Haha. Parang responsibilidad ko yan dito. Gayunpaman, mas curious ako ngayon. Sa lakas mo ng mababang antas na War King, paano mo nagawang buksan ang 8 trigrams boundary gate na iyon? Gumamit ka ba ng ilang espesyal na paraan? O nakatulong ba sa iyo ang bagay na iyon? Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang taong iyon ay biglang tumawa. Pagkatapos nito, tiningnan niya ang Soul Devouring Order sa kamay ni Xingju nang may makahulugang tingin. Buzz. Soul Devouring Alt. Matapos marinig ang taong iyon na umamin sa kanyang pagkakakilanlan, biglang nagbago ang ekspresyon ni Xingju, at naikuyom niya ang kanyang kamao. Ang Ryzen Dragon Soul Severing Blade, na kumikinang na may maningning na liwanag, ay pinalapot. Pagkatapos noon, ikanaway niya ito patungo sa taong iyon, at kabuoang 6 na Soul Devouring Al ang binaril patungo sa kanya. Pagkatapos, sa pagbabago ng kanyang katawan, lumipad siya ng paputok patungo sa espasyo ng pagbuo ng espiritu ng Supreme Elder. Buzz. Gayunpaman, nang si Xingju ay kikilos na, isang figure ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Nang makita ni Xingju ang figurang ito, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto, dahil ito ang kakaibang nilalang. Talagang nagawa niyang makipagsabayan sa bilis ni Xingju. Whoosh! Sa sandaling iyon, biglang tumalikod ang misteryosong nilalang, at ang makapangyarihang buntot nito ay walang awa na hinampal si Xingju na may humahagulgol na tunog. Ang bilis nito ay napakabilis kaya't si Xingju ay walang pagkakataong magdepensa. Bang! Sa isang hit, si Xingju ay walang awa na pinalipad ng malakas na puwersa. Sa wakas, bumangga siya sa dingding ng palasyo, at sa kanya lang nagawang pigilan ang kanyang katawan. Brat, napakasungit mo para bigla kang umatake. Sa pagtingin kay Xingju, na nakahandusay sa lupa sa medyo malungkot na kalagayan, ang leopard man ay biglang ngumisi. Gayunpaman, hindi na niya muling inatake si Xingju. Sa itsura niya, parang ayaw niyang patayin si Xingju. Xingju, hihiwalayan na kita. Sa sandaling ito, isang galit na galit ang biglang umalangaw mula sa labas ng bulwagan. Pagkatapos, isang figure ang sumugod sa bulwagan na parang kidlat. Nang makita ni Xingju ang hitsura ng taong ito, lalo siyang nabigla. Ang taong ito ay ang Palace Master ng Nangang Family. Brat, parang ang gulo mo ah. Nang makita ng Leopard Man ang Palace Master ng Nangang Family, pinalaki niya ito at ngumiti. Thunder Leopard King, bakit hindi mo siya pinatay? Matapos marinig ang mga salita ng Leopard Man, ang Palace Master ng pamilya Nangang ay galit na tumingin sa kanya at tinanong siya ng malakas. Nangako lang ako kay Nangang Shuyo para bantayan ang lugar na ito, hindi ko sinabi na tutulungan kitang patayin siya. At saka, mas mabuting huwag kang gumamit ng commanding tone kapag kinakausap ako. Matapos marinig ang mga salita ng Palace Master ng Nangang Family, nagbago ang ekspresyon ng Thunder Leopard King, at hindi siya nagpakita ng anumang awa. Matapos marinig ang mga salita ng Thunder Leopard King, ang Palace Master ng pamilya Nangang ay malamig na bamantong hininga. Pagkatapos, tiningnan niya ang malubhang na sugatan na si Xingju na may nakamamatay na tingin. Xingju, huwag mo akong sisihin sa pang-api sa mahihina, ngunit ang mga taong tulad mo ay hindi maaaring iwanang buhay. Mamatay. Sa sandaling iyon, ikanaway ng Palace Master ng pamilya Nangang ang kanyang kamay, at isang malakas na battle chi ang sumabog patungo kay Xingju. Buzz. Boom. Gayunpaman, nang tatamaan na ng malakas na battle chi si Xingju, biglang lumitaw ang isang figure sa harap ni Xingju. Sa isang suntok, ganap na na-neutralize ang pag-atake ng Palace Master ng pamilya Nangang. Nang makita ni Xingju ang taong umatake sa kanya, napuno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Iyon ay dahil ang Thunder Leopard King ang labis na nasugatan sa kanya kanina. Thunder Leopard King, sinusubukan mo bang magrebelde? Matapos makita ang pag-atake ng Thunder Leopard King, nagbago ang ekspresyon ng Palace Master ng pamilya Nangang, at agad siyang sumigaw ng galit. Paano kung nagre-rebelde ako? Ano ang maaari mong gawin sa akin? Gayunpaman, sa harap ng pananakot ng Palace Master ng pamilya Nangang, mahinang ngumiti ang Thunder Leopard King at hindi man lang natakot. Ikaw. Matapos marinig ang mga salita ng Thunder Leopard King, ang Palace Master ng pamilya Nangang ay napuno ng galit, ngunit siya ay pansamantalang natahimik.
Parang medyo natakot siya sa Thunder Leopard King. Pagkatapos ng lahat, ang bilis ng Thunder Leopard King ay maihahambing sa Imperial Wind Technique ni Xingju. Senior, ikaw. Sa pagtingin sa eksena sa harap niya, napagtanto ni Xingju na may mali. Parang ayaw talagang tulungan ng Thunder Leopard King ang Nanggang pamilya. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi naiwasang magtanong ni Xingju. Bata, matutulungan kitang iligtas ang mga taong iyon mula sa Yufeng Pavilion. Matapos marinig ang tanong ni Xingju, ang Thunder Leopard King ay tumagilid ang kanyang ulo at nakangiting sinabi kay Xingju. Pero kailangan kong hiramin ang Jade Pendant sa iyong kamay. Matapos marinig ang kanyang mga salita, nagulat si Xingju. Ang Thunder Leopard King ay talagang nakikita ang kakaiba ng kanyang Soul Devouring Order. Ito ay labis na nakakagulat kay Xingju. Sige, hanggat matutulungan ako ng senior na iligtas ang mga elder mula sa Yufeng Pavilion, ipapahiram ko sa iyo itong Jade Pendant. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi makatanggi si Xingju at maaari lamang siyang sumang-ayon. Thunder Leopard King, gaano ka maglakas ng loob? Hindi ka ba natatakot kay Nanggang Shuyo? Nang makita ito, ang Palace Master ng pamilya Nanggang ay hindi na nakapagpigil at sumigaw. Kung ang Thunder Leopard King ay sinsero sa pagpigil sa kanya, ang Palace Master ng Nanggang family ay maaaring hindi katapat para sa Thunder Leopard King. Hanggat pinakawalan ni Xingju ang mga matatanda mula sa Yufeng Pavilion, ang pamilya Nanggang ay mapapahamak. Haha, Nanggang Shuyo. Hanggat maaalis ko itong maput na binding curse, paano niya ako mapipigilan? Gayunpaman, hindi natakot ang Thunder Leopard King sa banta ng Palace Master ng Nanggang family. Matapos marinig ang usapan ng dalawa, napagtanto ni Xingju na ayaw talagang tulungan ng Thunder Leopard King ang pamilya Nanggang. Malamang na may ilang uri ng paghihigpit sa katawan nito at matutulungan ito ni Xingju. Kung ganoon ay mahihirapan ako senior. Sa pag-iisip nito, hindi nagatubili si Xingju at mabilis na naghagis ng gamot sa kanyang bibig. Kaagad pagkatapos, gumalaw ang kanyang katawan at mabilis siyang lumipad patungo sa spirit domain ng Grand Elder. Nililigawan mo si kamatayan. Nang makitang kumilos si Xingju nang walang pag-aalinlangan, iwinagayway ng Palace Master ng pamilya Nanggang ang kanyang manggas at naghanda na salakayin si Xingju. Ha? Matanda, ako ang kalaban mo. Gayunpaman, bago pa niya mailunsad ang kanyang pag-atake, isang hagong tunog ang umalangaw mula sa kanyang likuran. Paglingon niya para tingnan, nakita niya ang isang malaking metal na kamao na mabangis na humahampas sa kanya habang sinasabayan ng mga hagong. Inatake talaga siya ng Rushang Thunder Leopard King. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 214, Kaginhawaan. Di manit. Sa pagharap sa malakas na pag-atake ng Lightning Leopard King, ang Palace Master ng pamilya Nanggang ay hindi nang ahas na maging pabaya. Mabilis siyang tumalikod at sumuntok din. Buwang. Nang magsalubong ang dalawang kamao, isang malakas na alon ng enerhiya ang agad na kumalat. Dahil sa mabangis na puwersa, napaatras silang dalawa. Sa sandaling iyon, dumating na si Xingju bago ang espasyo ng Spirit Formation ng Supreme Elder. Bigla niyang pinindot ang Soul Devouring Token laban sa Spirit Formation Space, at ang Spirit Formation Space ay gumanda. Pagkatapos, naglaho ito sa gitna ng mga marahas na alon. Kalokohan. Nang makitang nabuksan na ni Xingju ang Spirit Formation, nagbago ang mukha ng Palace Master ng Nanggang family. Alam niya na ang Spirit Formation na binuksan ni Xingju ay ang lugar kung saan nakakulong ang pinakamalakas na eksperto ng Yufeng Pavilion, ang Supreme Elder. Buzz. Matapos mabuksan ang Spirit Formation, isang napakalakas na aura ang lumabas na parang isang marahas na bagyo. Nakakatakot ang aura na maging ang mga eksperto ng pamilya Nanggang at ang Lightning Leopard King ay nakaramdam ng takot. Palace Master ng Nanggang family, naabot mo na ang limitasyon ng iyong kayabangan, tama. Sa sandaling ito, isang malakas na dagandong ang biglang umalangaw mula sa loob ng bagyo. Boses iyon ng dakilang elder ng Imperial Wind Pavilion. Buzz. Pagkaraang dumating ang boses ng Supreme Elder, ang mukha ng Palace Master ng Nanggang family ay naging kasing putla ng papel. Ang kanyang katawan ay kumikislap at sumanib sa Spirit Formation. Sinusubukan talaga niyang tumakas. Lumabas ka dito. Parang nararamdaman ng Supreme Elder na sinusubukang tumakas ng Palace Master ng pamilya Nanggang. Sumigaw ang Supreme Elder at ang Palace Master ng Nanggang family, nakakasanib lang sa Spirit Formation, ay lumabas mula sa Spirit Formation. Uchi. Nang bumagsak sa lupa ang Palace Master ng pamilya Nanggang, dumura siya ng isang subo ng dugo. Pagkatapos, walang lakas siyang bumagsak sa lupa. Sa sandaling ito, siya ay malubhang nasugatan at nawalan pa ng kakayahang kumilos. Lolo. Sa sandaling ito, lumitaw ang figure ng Supreme Elder sa espasyong iyon. Nang makita ito, agad na tumakbo si Xingju sa tabi ng Supreme Elder na may nasasabik na ekspresyon. Hindi banggitin ang katotohanan na ang Grand Elder ang pinuno ng Yufeng Pavilion, siya rin ang lolo ni Li Xiaohan. Kahit na ilang beses pa lang silang nagkita, iginagalang ni Xingju ang matandang ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Xingju, salamat sa iyong pagsusumikap. Nang makita ng Supreme Elder si Xingju, isang masayang ngiti ang hindi sinasadyang lumitaw sa kanyang matanda na mukha. Thunder Leopard King, mayroon ka bang kailangan ng tulong ni Xingju?
Pagkatapos, ang kataas-taasang elder ay tumingin ng malamig na tingin sa Thunder Leopard King. Sa hitsura nito, lahat ng sinabi ni Xingju at ng iba pa ay tila narinig ng matandang ito. Emph. Nang marinig ang mga salita ng kataas-taasang elder, nagbago ang ekspresyon sa mukha ng Lightning Leopard King. Malalim ang pagkakaintindi niya sa aura ng matanda kanina. Ang isang War Emperor expert ay madaling kitilin ang kanyang buhay sa isang titik lang ng kanyang daliri. Sa makatuwid, sa sandaling ito, hindi siya naglakas loob na magsabi ng anuman at nanatiling tahimik ng ilang sandali. Thunder Leopard King, huwag kang mag-alala. Ako, si Xingju, ay tiyak na gagawin ang ipinangako ko sa iyo. Pagkatapos kong iligtas ang mga nakatatanda mula sa Yufeng Pavilion, tutulungan kitang tanggalin ang pagkakatali sa iyong katawan. Nang makita ito, nakita ni Xingju ang kaduwagan ng Thunder Leopard King. Pagkatapos, mahinahon siyang ngumiti at naglakad patungo sa espasyo sa likuran niya. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, isang mahinang ngiti ang hindi sinasadyang lumitaw sa mukha ng Thunder Leopard King. Sa sandaling ito, kasama ang isang dalubhasa tulad ng Supreme Elder na naroroon, kahit na bumalik si Xingju sa kanyang mga salita, wala siyang magagawa. Gayunpaman, hindi ito ginawa ni Xingju, na naging dahilan upang magkaroon siya ng magandang impresyon kay Xingju. Buzz, 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 buzz. Sa pagbukas ng espasyo, maraming pamilyar na figure ang lumitaw sa harap ni Xingju. Maliban kay Elder Chiwo, lahat sila ay may malapit na relasyon kay Xingju. Waha, brat, umabot ka na ba sa working level? Ha, mabuti. Magaling yan. Hindi mo binaygo ang expectations ko sa'yo. Sa mga taong ito, si Xiaolong ang pinakamasigla. Pagkalabas, lumapit siya kay Xingju at sumigaw na puno ng saya ang mukha. Sa likod niya, sina Elder Feng, Elder Shui at ang iba pa ay nakatingin kay Xingju na may kasiyahang ekspresyon. Ang matandang ito ay palaging mataas ang tingin kay Xingju. Naisip pa nila na si Xingju ang pag-asa para sa muling pagbuhay ng Yufeng Pavilion. Sa katunayan, hindi sila binaygo ni Xingju. Kahit noong nasa panganib ang Yufeng Pavilion, si Xingju ang nagligtas sa kanila. Emph, itong brat na ito ay ang Nangong Family's Palace Master, tama ba? Kalokohan, ang lakas ng loob mong ikulong ako. Lalamunan kita ng buhay. Sa sandaling ito, biglang tumingin si Xiaolong sa Palace Master ng Nangong Family, na paralisado sa sulok. Habang nagsasalita siya, agresibo siyang naglakad patungo sa Palace Master ng Nangong Family. Matapos marinig ang mga salita ni Xiaolong, ang Palace Master ng Nangong Family ay labis na natakot. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Gayunpaman, sa sandaling ito, nawalan na siya ng kakayahang kumilos. Nanlaki lang ang mga mata niya at pinagmamasdan ang paglapit ni Xiaolong. Lord Lian Tian, hindi mo ito magagawa. Sa sandaling ito, biglang tumayo ang Supreme Elder sa harap ni Xiaolong at pinigilan siya. Ano? Nagbago ang mukha ni Xiaolong. Pinandilatan niya ang Supreme Elder at ang mukha nito ay puno ng sama ng loob. Kahit na ang lakas ng Supreme Elder ay higit sa kanya, ang katayuan ni Xiaolong ay mas mataas kaysa sa Supreme Elder. Sa makatuwid, hindi natakot si Xiaolong sa Supreme Elder. Lord Lian Tian, ang pagpatay sa kanya ay isang maliit na bagay. Gayunpaman, ang pamilya Nangong ay mayroon pa ring Nangong Shuyo. Nasaksihan mo ang kanyang lakas. Sa kasalukuyan, walang sino man sa Yufeng Pavilion ang makakalaban sa kanya. Sa makatuwid, para sa mas malaking larawan, ang Yufeng Pavilion ay hindi ganap na mahuhulog sa pamilya Nangong. Nang makita ang kawalang kasiyahan ni Xiaolong, mabilis na nagpaliwanag ang Supreme Elder. Kahit na ang lakas ni Xiaolong ay hindi maihahambing sa Supreme Elder, iginagalang pa rin ng Supreme Elder si Xiaolong. Emph, ang maldita na babaeng iyon. Kung hindi dahil sa lakas ko. Kalimutan ito. Wala na akong pakialam. Matapos marinig ang mga salita ng Supreme Elder, medyo nawalan ng magawa si Xiaolong. Parang napukaw ang sakit sa puso niya. Grand Elder, may dahilan kaya si Nangong Shuyo na ikinulong kayong lahat dito. Sa sandaling ito, dumating si Xingju sa harapan ng Grand Elder at medyo naguguluhan na nagtanong. Kahit Nangong ipinakulong ni Shuyo ang lahat sa Yufeng Pavilion, hindi siya nagdulot ng anumang pinsala sa Yufeng Pavilion. Sa halip, naglagay siya ng hadlang para protektahan ang Yufeng Pavilion. Nangangahulugan ito na hindi niya talaga gustong maging kaaway sa Yufeng Pavilion. Marahil ay may dahilan ito. Kehe, mahabang kwento ito. Nasaan si Xiaohan at ang iba pa? Hindi ka dapat sumakay ng mag-isa, di ba? Narinig ang tanong ni Xingju, biglang may naisip ang Grand Elder at nagmamadaling nagtanong. Tama, Lolo. Nag-aaway sina Xiaohan at Lola sa mga matatanda ng pamilya Nangong sa labas. Nang marinig ang tanong ng Supreme Elder, si Xingju ay nagkunwaring kinakabahan at sinabi sa tono ng pag-aalala. Sinadya pa niyang binanggit ang lola ni Xiaohan. Sa katunayan, gusto niyang pukawin ng Supreme Elder upang makita kung iniisip pa rin niya ang tungkol sa lola ni Xiaohan. Ano? Dumating din siya. Xingju, ikaw muna ang bahala sa mga usapin dito. Babalik ako kaagad. Gaya ng inaasahan, nang marinig ng Supreme Elder ang mga salita ni Xingju, ang kanyang orihinal na kalmadong mukha ay agad na kinabahan. Nang hindi na hinintay ang tugon ni Xingju, tumalikod siya at pumasok sa espasyo. Sa hitsura nito, dapat ay tutulungan niya ang lola ni Xiaohan.
Xingju, tayo na at tumulong na rin. Sa sandaling ito, si Elder Fang at ang iba ay nagpaalam din kay Xingju at mabilis na sinundan ng Supreme Elder. Si Xiaolong lang ang naiwan. Ha? Thunder Leopard. Sa pagsasalita ng anuman, isa ka ring bihirang mahiwagang hayop. Bakit hindi ka sumali sa Beast City? Bakit ka nandito? Sa sandaling ito, napansin ni Xiaolong ang Thunder Leopard King na nakatayo sa gilid. Agad naman itong lumapit sa kanya at ngiting tinutokso. Upang sabihin sa iyo ang totoo, nagsumikap ako ng husto upang maabot ang antas ng mataas na antas ng working upang makasali sa Beast City. Sa kasamaang palad, nahuli ako ng masungit na Nanggang Shuyo at nilagyan ako ng binding barrier. Bawal kang umalis sa bulwagan na ito. Kung hindi, kung aalis ka sa bulwagan na ito, dadanasan mo ang sakit ng libu-libong langgam na kumagat sa iyong puso. Nang marinig ang tanong ni Xiaolong, magalang na nagreklamo ang Thunder Leopard King. Tila kahit ang Thunder Leopard King ay masasabi na si Xiaolong ay hindi isang ordinaryong tao. Senior, hayaan mo akong subukan at tingnan kung maaari kong alisin ang iyong nakagapos na hadlang. Matapos marinig ang mga salita ng Thunder Leopard King, ipinahayag ni Xingju ang kanyang pakikiramay. Agad niyang ipinadala ang kanyang malakas na enerhiya ng kaluluwa sa Soul Devouring Order at naghanda na tanggalin ang nakagapos na hadlang ng Thunder Leopard King. Okay. Sa pagtingin sa Soul Devouring Order sa kamay ni Xingju, ang mukha ng Thunder Leopard King ay puno ng pag-asa. Para sa isang mahiwagang hayop, ang pagkakulong dito ay isang napakasakit na bagay. Sa sandaling ito, talagang umaasa ang Thunder Leopard King na maalis ni Xingju ang nakagapos na hadlang upang maibalik nito ang kalayaan. Buzz. Habang inilalagay ni Xingju ang Soul Devouring Order sa katawan ng Thunder Leopard King, ang kakaibang enerhiya ay mabilis na damaloy sa katawan ng Thunder Leopard King. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang hinawakan ng Thunder Leopard King ang ulo nito gamit ang mga kamay at gamulong sa lupa. Napasigaw ito sa sakit. Halatang nagdurusa ito sa isang uri ng matinding sakit. Nang makita ang mga pagbabago sa Thunder Leopard King, nagbago rin ang ekspresyon ni Xingju at nagsimula siyang magpanik. Natatakot siyang magkamali at mapahamak ang Thunder Leopard King. Brat, okay lang. Nakatanim ang binding barrier sa katawan nito. Kapag tinatanggal, hindi maiiwasan ang sakit. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na epektibo ang ginawa mo. Sa sandaling ito, nakita rin ni Xiaolong ang mga alalahanin ni Xingju. Agad itong pumunta sa harap ni Xingju at inilagay ang makapal na pulang kuko nito sa balikat ni Xingju habang nakangiti itong nagpapaliwanag. Nakita ko, matapos marinig ang mga salita ni Xiaolong, sa wakas ay naunawaan ni Xingju. Kaagad pagkatapos, napapanood na lamang niya ang pagtitiis ng Thunder Leopard King sa nakakasakit ng puso at palihim na nagdarasal na tuluyang maalis ang nakagapos na harang sa katawan nito. Huhuhu. Sa kabutihang palad, ang ganitong uri ng sakit ay hindi nagtagal. Maya-maya, bahagyang kumalma rin ang ekspresyon ng Thunder Leopard King. Tila unti-unting hamupa ang sakit. Salamat, batang kaibigan. Matapos magpahinga ng ilang sandali, biglang lumiwanag ang mukha ng Thunder Leopard King. Kaagad, nagmamadali itong tumayo at lumapit kay Xingju na puno ng pasasalamat ang mukha. Ito ay dahil natuklasan nito na ang nagbubuklod na harang na nagbigkis dito sa loob ng halos 20 taon ay tuluyan nang nawala sa katawan nito. Para sa isang mahiwagang hayop na may hindi mapigil ang kalikasan, ito ay isang magandang bagay. Sa wakas ay nakalaya na ito mula sa nakagapos na hadlang. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 215, nabaliktad ang sitwasyon. Hehe, Little Leopard, si Xingju ang benefactor mo. Paano mo siya masusuklian? Matapos ipahayag ng Leopard King ang kanyang pasasalamat, lumapit si Xiaolong sa Leopard King na may pilyong ngiti sa kanyang mukha at sinabing. Ang paraan ng pagtawag niya sa Leopard King bilang Mounting Leopard, ay naging sanhi ng labis na hindi komportableng pakiramdam ng Leopard King. Gayunpaman, wala siyang masabi. Tama na, Xiaolong. Pasukuan muna natin sila para makilala natin ang iba. Nang makita iyon, walang magawang umiling si Xingju. Wala siyang choice kundi magsalita para sa Leopard King. Pagkatapos, itinuro niya ang Palace Master ng Nanggang family na nakahiga pa rin sa lupa. Naglakas loob talaga itong matandang ito na ikulong ako. Hahayaan ko siyang makatikim ng pagiging bilanggo. Pagkatapos lamang ng paalala ni Xingju na alala ni Xiaolong ang Palace Master ng Nanggang family na nasa sulok. Pagkatapos, pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at gumawa ng kakaibang selyo. Pagkatapos, isang mahinang berdeng ilaw ang kumislap mula sa selyo at isang mahinang lubad na berdeng liwanag ay dahan-dahang namuo. Sa huli, lumutang ito patungo sa Palace Master ng Nanggang family at itinali siya. Hindi lamang ang mga lubad ng spirit formation na iyon ay may kakayahang hindi mapatid na mga epekto ng pagbubuklod, mayroon din silang kakayahang paghigpitan ang lakas ng isang tao. Halimbawa, ang Palace Master ng Nanggang family ay kasalukuyang nasugatan ng husto at ang kanyang lakas ay lubhang hamina. Sa ganitong uri ng sitwasyon, kung siya ay magagapos ng mga lubad ng spirit formation, ang kanyang lakas ay malilimitahan din sa antas na ito. Boom! Matanda, ano ang pakiramdam mo? Pagkatapos itali ang Palace Master ng Nanggang family, marahas siyang sinipa ni Xiaolong.
Bagamat hindi ginamit ni Xiaolong ang kanyang buong lakas, ang sipa ay naging sanhi pa rin ng pagbagsak ng Palace Master ng Nangang family. Ang masakit na ekspresyon sa mukha ng Palace Master ng Nangang family ay nagpatunay na ang sipa ay hindi gaanong magaan. Tama na, Xiaolong. Hindi tama ang pagmamaltrato sa matatanda. Nang makita iyon, mabilis siyang pinigilan ni Xingju. Gayunpaman, may bahid ng panunuya sa kanyang mga salita. Haha, totoo yun. Matanda lang siya. Hindi ko dapat ibaba ang sarili ko sa level niya. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, si Xiaolong talagang humagalpak sa tawa. Ang paraan ng pakikipag-usap niya sa Palace Master ng Nangang family bilang isang matandang lalaki ay naging dahilan ng pagmulat niya ng kanyang mga mata. Sa mga tuntunin ng edad, si Xiaolong ay maraming beses na mas matanda sa kanya. To think na maglakas loob si Xiaolong na tawagan siya bilang isang matanda. Oras na. Dapat tayong makipagkita sa Supreme Elder at sa iba pa. Nang makita ito, binuhat ni Xingju ang Palace Master ng pamilya Nangang gamit ang isang kamay at lumipad palabas ng pamilya Nangang. Pagkatapos ni Xingju, sumunod din si Xiaolong at ang Lightning Leopard King. Pagdating nila sa labas, napagtanto ni Xingju na ang Palace Master ng Nangang family ay sobrang tahimik. Ang 10,000 mga disipulo ay nakaupo sa lupa nang hindi gumagalaw. Para silang ikinulong ng Supreme Elder. Upang maikulong ang napakaraming tao sa napakaikling panahon, muli nitong ipinakita ang transcendence ng isang War Emperor. Higit pa rito, ang defensive formation na orihinal na aktibo ay sarado na ngayon. Tila nawasak ito ng Supreme Elder at ng iba pa. Dahil na-activate ang formation mula sa loob, hanggat pinipigilan ng Supreme Elder at ng iba pa ang taong nag-activate ng formation, ang formation ay madaling masisira. Sa sandaling ito, napagtanto ni Xingju na may ilang figure na lumilipad patungo sa kanila sa napakabilis na bilis. Sila ang Supreme Elder at ang iba pa. Sa sandaling ito, ang kataas-taasang Elder at ang iba pa ay may hawak na ilang matatandang lalaki na nakatali ng isang barrier rope. Sila ang Palace Master ng Nangang family at dalawa sa kanila ang Uyang Brothers. Gayunpaman, ang nakakaramdam ng kaunting nakakatawa kay Xingju ay habang nasa daan, patuloy na sinusubukan ng Supreme Elder na mapalapit kay Lola Xiaohan. Gayunpaman, sinadyang iniwasan siya ni Lola Xiaohan. Tila medyo galit pa rin si Lola Xiaohan sa Supreme Elder. Kuya Xingju, okay ka lang ba? Sa sandaling ito, dumating na si Li Xiaohan sa tabi ni Xingju. Nagmamadali niyang sinuri si Xingju ng mabuti, natatakot na si Xingju ay masugatan kahit kaunti. Huwag kang mag-alala. Kailan pa nasugatan ang kuya Xingju mo? Nang makita iyon, bahagyang tinapik ni Xingju ang kanyang dibdib at nanumpa. Huwag kang magyabang. Mukhang madalas kang natatakpan ng mga hiwa at pasa, no? Sa sandaling iyon, tumakbo si Xiaolong sa gilid ni Xingju at humarang. Agad niyang ibinulgar ang sikreto ni Xingju, na naging sanhi ng hindi sinasadyang pagtawa ng mga tao sa paligid. Lolo, babalik na ba tayo sa Imperial Wind Pavilion? Nang makita ito, nagmamadaling iniba ni Xingju ang paksa at pumunta sa tabi ng Great Elder upang magtanong ng may paggalang. Hindi, mananatili tayo sa pamilya Nangang. Sa ngayon, Nangang ang lakas ni Xueyu ay higit sa atin. Sa mga tuntunin ng lakas, imposibleng makausap natin siya. Kung gusto nating makipag-ayos sa kanya, magagamit lang natin ang mga tao ng Nangang family bilang bargaining chips. Basta't ay activate natin ang defensive formation ng Nangang family, naniniwala ako na kahit si Nangang walang magagawa si Xueyu sa atin. Sa huli, masunurin lang siyang sasang-ayon sa aming mga kondisyon. Nang marinig ang tanong ni Xingju, hinaplos ng Supreme Elder ang kanyang mahabang balbas at dahan-daang nagpaliwanag. Si Lolo ay pinag-iisipan nito ng masinsinan. Matapos marinig ang mga salita ng Supreme Elder, biglang natauhan si Xingju at tumango. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, ito ay tulad ng sinabi ng Supreme Elder. Ang pananatili sa pamilya Nangang ang pinakaligtas na opsyon. Ang Supreme Elder ay talagang karapat-dapat na maging pinuno ng Yufeng Pavilion. Ang kanyang kakayahang mag-analisa ng mga bagay ay makikita mula rito. Magandang ideya yan. Pero, parang panaginip lang yun. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang boses ng babae ang biglang umalangaw sa kalangitan. Nang umalangaw ang boses na ito, maging ang lupa ay nagsimulang manginig. Kasabay nito, isang malakas na presyon ang kumalat mula sa langit. Sa isang sulyap, tila ang buong kalangitan ay napuno ng isang madilim na pulang war chi. Sa pinakakaunti, ang pamilya Nangang ay sakop nito. Nako, si Nangang Xueyu pala. Matapos maramdaman ang malakas na panggigipit na ito, maging ang ekspresyon ng Supreme Elder ay nagbago. Sa sandaling ito, nabigla sila nang makitang hindi na malayang makagalaw ang kanilang mga katawan. Sa isang iglap, sila ay talagang pinaghigpitan. Mukhang minaliit ko ang Yufeng Pavilion. Nakahanap ka talaga ng napakaraming panlabas na reinforcement. Sa sandaling ito, muling umalangaw ang boses ng nangingibabaw na babae. Kasabay nito, ang pulang-pula na war chi na kumalat sa abot tanaw ay mabilis na lumiit. Nang tuluyan na itong makondensed, lumitaw ang silhouette ng isang babae sa langit. Ang babaeng ito ay nakasuot ng snow white long dress at ang kanyang katawan ay naglalabas ng walang kapantay na aura. Bagamat alam ng lahat na ang babaeng ito ay malapit na sa 50 taong gulang, walang kahit isang bakas ng edad sa kanyang magandang mukha.
Gayunpaman, walang kahit kititing na bakas ng edad sa kanyang magandang mukha. Ito ang numero unong henyo ng pamilya Nangang sa nakalipas na 1,000 taon, ang tunay na pinuno ng pamilya Nangang, Nangang Shuyo. Ang lakas ng aura. Nakatingin kay Nangang Shuyo, na nakatayo sa kalangitan kasama ang kanyang puting damit na kamakaway sa hangin, ang mukha ni Xingju ay puno ng pagkabigla. Ito ay dahil naramdaman niya ang hindi pa nagagawang panggigipit mula kay Nangang Shuyo. Ang aura na ito, ang kapangyarihang ito ay napakalakas. Naramdaman pa ni Xingju na kung si Nangang gustong kunin ni Shuyo ang buhay ni Xingju, madali niyang tapusin ang buhay ni Xingju sa isang bahagyang paggalaw lamang ng kanyang daliri. Sa sandaling ito, sa wakas ay hindi napigilan ng Supreme Elder na magtanong. Nangang Shuyo, ang Yufeng Pavilion at ang Nangang family ay magkaibigan sa loob ng daan-daang taon. Ngayong napakasobra mo na, gusto mo ba talagang sirain ang kasunduan ng mga ninuno? Hahaha. Anong matuwid na pananalita? Kung gayon, hayaan mo akong magtanong sa iyo. Noong pinatay mo ang pangunahing elder ng pamilya Nangang, naisip mo ba ang tungkol sa kasunduan ng mga ninuno? At ngayon, itinali mo na ang mga matatanda sa pamilya Nangang. Ano ang kahulugan nito? Gayunpaman, matapos marinig ang mga salita ng Supreme Elder, si Nangang Shuyo ay biglang tumawa ng malakas. Umalangaw sa langit ang kanyang tawa, dahilan para manginig ang lahat mula sa kaibuturan ng kanilang mga buto. Muli, ipinakita ang kanyang malakas na lakas. Ito. Matapos marinig si Nangang Shuyo ang mabangis na salita, hindi alam ng Supreme Elder kung paano tutugon at agad na tumahimik. Noon, pinangunahan ng pamilya Nangang mo ang isang grupo ng makapangyarihang mga eksperto upang salakayin ang aking Yufeng Pavilion at paulit-ulit na sinabi na gusto mong sirain ang aking Yufeng Pavilion. Ang aking Yufeng Pavilion ay gumaganti lamang. Sa isang labanan sa pagitan ng dalawang panig, hindi maiiwasan na tayo ay talo. Sa kabaligtaran, hindi lamang pinamunuan ng pamilya Nangang mo ang isang grupo ng makapangyarihang mga eksperto upang salakayin ang aking Yufeng Pavilion ng paulit-ulit, ipinakulong mo pa ang mga alagad at elder ng aking Yufeng Pavilion. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi na napigilan ni Xingju ang galit sa kanyang puso at malakas na pinuna si Nangang Shuyo. Nang matapos magsalita si Xingju, pinagpawisan si Xingju ng mga tao. Nang pinabulaanan niya si Nangang Shuyo, nililigawan lamang si kamatayan. Oh, napakatalino at magaling magsalita na maliit na batang lalaki. Upang maabot ang working realm sa murang edad, ang iyong talento ay napakahusay. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan, at ano ang kaugnayan mo sa Yufeng Pavilion? Gayunpaman, nagulat ang karamihan, pagkatapos marinig ni Nangang Shuyo ang mga salita ni Xingju, hindi lang siya nagalit, sa halip ay lumapit siya kay Xingju at pinalaki si Xingju ng may interes. Siya ang disipulo ng Yufeng Pavilion, si Xingju, na pumatay sa mga disipulo ng aking pamilya Nangang. Higit pa rito, sa pagkakataong ito, siya ang pumasok sa nakatagong pinto na personal mong pinalakas at iniligtas ang lahat mula sa Yufeng Pavilion. Gayunpaman, bago makasagot si Xingju, unang nagsalita ang Palace Master ng pamilya Nangang. Habang nagsasalita siya, binigyang din niya ang mga kakayahan ni Xingju at ang maluwalhating mga gawa na ginawa niya sa nakaraan. Sinusubukan niyang susulan ang galit ni Nangang Shuyo kay Xingju para mapatay niya si Xingju. Oh, ikaw si Xingju. Nagawa mo talagang masira ang nakatagong pinto na personal kong pinalakas. Gusto ko talagang malaman kung anong paraan ang ginamit mo. Matapos marinig ang mga salita ng Palace Master ng Nangang family, mas naging interesado si Nangang Shuyo kay Xingju. Shuyo, mayroon siyang espesyal na jade pendant. Umasa siya sa jade pendant na iyon para masira ang nakatagong pinto at ang spirit formation space. Nagmamadaling sabi ng Palace Master ng Nangang family. Sa sandaling ito, si Xingju ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa puot. Kung alam niya lang na mangyayari ito, hindi niya sana iniligtas ang buhay ng matanda, at hindi niya ibinunyag ang lahat ng lihim niya.